Pakilala muna, tapos bago itanong. Magandang hapon po. Ako po si Brother Jason. Tanong ko lang po yung isa sa mga pinagmamalaki ng mga dating daan na sila lang daw po yung may kakayahan at may alam na ipaliwanag po yung nakasulat po doon sa Isaiah 2, verse 22 na ang nakalagay po doon ay, layuan ninyo ang tao na ang kanyang hininga ay nasa kanyang mga butos ng ilong sapagkat sa paalagaan siya. Kasi Brother Johnson, pinagmamalaki po nila na sila lang daw po yung may kakayahan at talagang tumpak ng pagpapaliwanag po dito. Ako kabisado ni Brother Johnson yan. Pero ikaw sasagot. Sabi nga po nila yon na sila daw yung makapagpaliwanag ng tumpak, pero actually ay hindi tumpak, palpak. Paano kasi? Tingnan nga natin, Brother Ervin, 2:22 ng Isaias. Pasensya na po mga kapatid, dahil nga mali at hindi po tama yung pagkapaliwanag po dito. Ang nakasulat po kasi dyan, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong sapagkat pahahalagahan siya. Ito po isang challenge ni Brother Eli na tinanong kung sino daw yung makakapagpaliwanag. Nung kasama-kasama po ni Brother Eli si Kamenong, sabi ni Kamenong, napansin ko lang kay Brother Eli, pag mayroon siyang hindi naintindihan, ichina-challenge niyang itanong. Kunyari alam niya ang sagot. Pero ang totoo, hihintayin niya munang sumagot yung pagkadami-dami at pipiliin niya kung sa tingin niya yung magandang paliwanag. Yun ang igagawa niyang sagot. Hindi talaga totoo na alam niya ang sagot. Para lang malaman niya kung ano yung magandang at tamang paliwanag, yun ang paraan na ginagawa niya. Actually, kung kami ang sasagot nito, kung ako sasagot nito, diyan mismo ang sagot. Diyan mismo ang sagot sa isang salin ng Biblia. Tingnan nga natin yung magandang balita, Biblia, Brother Ervin. Yung salin na magandang balita, Biblia. Ayan sino yung gusto magbasa dyan? Brother Jason, pakibasa mo nga yung magandang balita, Biblia. Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Yan. Ano nga ba ang may tutulong niya sa iyo? Yan. Yan ganyan mismo. Ano daw ang ibig sabihin? Bakit sa lumang Biblia, layuan ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong? Saan ka man nakakita ng taong hindi sa ilong humihinga? Di wala ka nang lalapitan ngayon kasi lahat naman yan sa ilong humihinga. Pag linapitan mo naman yung patay, hindi naman yun ang ibig sabihin kasi humihinga nga yung lalapitan. Sa magandang balita, Biblia pala, ano daw ang ibig sabihin? Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Bakit? Siya ay hininga lamang. Ibig sabihin, ang tao, binigyan lang tayo ng hininga ng Diyos. Hiningahan sa butas ng ilong, ng hininga ng buhay, na nabuhay tayo. Kaya kung pagdating sa pananampalataya at kaligtasan at pagtitiwala na dapat sa Diyos iukol, huwag natin itong doon sa tao kasi ang hininga niyan lumilipas. Binigay lang din yung hininga niyan. Kaya hindi po yun dapat paglagakan ng tiwala. Kaya meron akong topic nito, gusto niyong panoorin. ADD, ginisa sa sarili niyang mantika. Bakit? Kasi ang ichina-challenge nilang tanong na Isaiah 2:22, ang ibig sabihin, huwag magtiwala sa tao. Lahat sila kay Suryano nakatiwala. Kaya ginisa sa sarili lang mantika. Yung pinan-challenge, doon bumalik sa kanila. Hindi na naintindihan. Sige, Brother Romer. Palagay ko tama na yun, Brother Johnson. Tagtagan mo, grabe ka naman. Pero isa lang po ang ibig sabihin noon, mga kapatid, ang buhay ng tao talagang natatapos. Hiram lang ang buhay. Kaya nga sabi ni Job, sa aklat ng Job 27, ang talata ay 3, katulad po ito Ang sabi niya ay ganito, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay ng tao pansamantala, no? Kasi nga, kaya dito, makikita mo yung pananalita ng mga nagsulat ng Bible, nung lalangin ang Diyos ang tao, ang sabi doon sa 2:7 ng Genesis, hinihangahan sa butas ng kanyang ilong. So ang ibig sabihin, ang ating buhay ay hiram sa Diyos. Tama yung kanta hiram sa Diyos ang aking buhay, no? Kaya nga, kapag sa tao tayo nagtiwala, lalong-lalo na ang pag-uusapan ay pananampalataya, delikado. Kaya nga, ang sabi ni Propeta Jeremias is sumpain ang tao na tumitiwala
sa tao. Kaya nga, huwag po kayo maniniwala sa tao. Maaring yung sinasabi ng tao hindi totoo Kaya meron pong batayan. Meron po tayong, kumbaga, iisang pinagbabatayan. Kasi pwedeng magsalita ng kahit ano lang ang isang tao, tapos medyo convincing, madaling maniwala. Hindi ba, mga kapatid? Pero kapag karelihiyon or paglilingkod sa Diyos ang pag-uusapan, isa lang po ang pagbabatayan natin, ang salita ng Diyos. At sa Diyos lang po tayo magtitiwala. Kaya pag sinabi ng Diyos, sumunod ka, sumunod ka. Ay kahit na anong sabihin ng tao na sila ay wag nang sundin ang kautusan, ang sabi halimbawa sa 146 verse 3 ng awit, ang sabi ay ganito, sa awit 146 verse 3, huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo. O, di ba? Ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. So, kung babasahin niyo po yung Isaiah chapter 2, yung buo, ito po yung konteksto na ang tinuturo ni Isaiah po doon, huwag silang magtitiwala doon sa kanilang, kasi ang nangyayari sa Israelita noon, nagtitiwala sila doon sa mga kaalyado nilang mga bansa Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya kung babasahin mo, dito na lang kung babasahin nyo po itong buong chapter na ito, Brother Johnson, doon sa mga unang talata pa lang, halimbawa, ang sabi rito umpisan ko sa 19. Sige nga, pakilagay mo nga sa 19. Ang sabi rito, at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kamahalan pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Isaiah 2:29, Brother Ervin. So makikita niyo po rito, yung sinasabi ng Panginoon dito, pagdating ng ating Panginoon, ito rin yung itinuturo doon sa Revelation na yung mga taong tumanggi sa panawagan ng Diyos, pagdating ng Panginoon, magtatago sila. Ang sabi niya rito sa talatang 20, sa kaarawang yaon ay ihahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa yungib ng mga bilig at ng mga paniki. 21, upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato at sa mga pilak, bitak ng mga malaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kamahalan, pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ng lupa. Tapos sinabi niya sa 22, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong. Ang ibig sabihin nito ng Panginoon, yung buhay ng tao ay hindi magpakailanman. Yan po ay pansamantala, panandalian. Kasama mo ngayon, magugulat ka lang, bukas wala na. Yan lang po ang ibig sabihin niya na napakasimple. Sapagkat ang ating hininga ay hiram mula sa Diyos. Kaya ang sabi niya, sa ano pahahalagahan siya? Yan po ang maisasagot po natin doon sa tanong na yon, Brother Johnson. Yung ibig po sabihin ng layuan, mga kapatid, huwag tayong lalapit, kundi huwag nating ilalagak yung ating tiwala sa kanila. At yung mga tao na yan ay hindi rin yan basta tao lang, kundi yan po ay ayon sa konteksto. Kung titinan po ninyo, ito yung mga taong may ibang kinikilalang Diyos. Kasi sabi sa verse 8, chapter 2, verse 8 nung Isaiah, ang sabi dyan, ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Kasi kung tutuusin, meron namang mga tao na ating nalapitan sa panahon na kailangan natin ng payo. Kung wala ka rin naman tiwala sa kanila, hindi mo na rin paniniwalaan yung kanilang sinasabi. Kaya nga kayo nandito mga kabataan, nagtiwala kayo doon sa nag-invite sa inyo at sa aming mga sinasabi. Kaya ang pagtitiwala, yung pagtitiwalang dapat sa Diyos lang natin iukol. Kasi pag namatayan, yung pinagtitiwalaan, halimbawa, kayo ay naging masigla lang kasi meron pong nag-guide sa inyong mga kabataan, kung malipat po yan, o manlalamig na rin inyong pananampalataya, hindi maganda. Yun. So, yung pagtitiwala na kailangan ay sa Diyos natin ilaan. At yung mga tao na yan, pagka kayo mayroong kaibigan na dadalhin ko din kayo sa mga bisyo, o ano pa, ay lalo po na hindi nyo po dapat sila susundin sa kanilang mga kagustuhan. Okay?